hapon po. Amen. Sige po, batiin niyo nga po muna yung mga katabi ng magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Arigatou Arigatou. Okay, game. So magandang hapon po ulit. Amen. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano ba pinag-aaralan natin? Bakit kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos? Or sa English, why do we need to study the Word of God? Amen. Naalala niyo pa po ba yung pinag-aralan natin ng isang linggo? Amen. Amen! Ano daw ang sabi? So, napag-aralan po natin ng isang linggo na knowing God is loving God. Yes. So, knowing God equals loving God. So, kaya po mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito po ay kasama sa relasyon natin sa ating Diyos Ama. Amen? So, sabi po nung nakaraang linggo sa pagtuturo po ni Pastor Nobby, nare-reveal ang Diyos sa kanyang mga ginawa, sa kalikasan, sa mga pag lumabas po kayo tuwing gabi sa mga bituin. So kung gaano kadami yung bituin sa langit, lahat po yun ay ginawa ng Diyos. At alam niyo po, mga bituin na yan, malilit lang yan sa paningin natin, pero napakalalaki niyan. Kaya yan, maliit na kasi ang layo-layo na. Pero ang lahat po ng yan ay gawa po ng ating Diyos Ama. Pangalawa, God revealed Himself to us through Jesus Christ. So, ang ating Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao at siya ang imahe ng Panginoon, ng Diyos Ama na nakita po natin dito sa lupa. At pangatlo po is God revealed Himself to us through the Scripture. Kaya mahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Dahil nakikilala po natin ang Diyos sa ating pag-aaral. Amen? Amen. So, itutuloy po natin yung ating equation. Sabi po ni Pastor Nobby ng nakaraang linggo, knowing God equals loving God. Susundan po natin ng loving God equals serving God. Ano po ba ibig sabihin? Kapag daw nagmamahal tayo sa Diyos, tayo ay naglilingkod din. Amen? Amen. Amen? So, meron pong tinatawag na 5 love languages o parang 5 bagay kung paano mo ipapakita ang iyong pag-ibig sa iba. Una is through words o yung words of affirmation. So, yung mga sinasabi na I love you, mahal kita, maganda ka ngayon, o napakagaling mong magluto, masarap ang iyong pagluluto. So, isa po yun na may mga tao gusto nila na sinasabihan sila ng mga salita para maramdaman nila yung pag-ibig. Pangalawa po is quality time. Meaning, laging magkasama. So, hindi sila nagkakasawaan ng mukha. Lagi silang magkasama. So, quality time, gusto nila na nagsuspend sila ng oras kasama ang isa't isa. Pangatlo is through gifts. So, yung mga may hilig magbigay ng regalo. Kahit po malaki or maliit na regalo, basta may mabigyan. Pwede na yun. Diba? Pang-apat is, acts of service. Ibig sabihin, ito po ay mga serbisyo. Kunwari, ipagluluto, ipagdadrive, ihahatid, susunduin. Ang daddy po yan ng love language niya. Mahilig siyang mag-drive, so hatid sundo lagi. At yung pang-5 po ay touching, mga touchy. Laging magka-holding hands kahit mainit. Minsan, kahit malayo. Kahit magkaiba ng upuan sa bus, kailangan magkahawak ng kamay or laging magkayakap. Yung mga mahilig magyayakapan kahit mainit.
So yan po yung iba-ibang love languages. Kaya po dun sa ating po pag-aaralan ngayon, loving God is serving God. So isa po sa pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Diyos is act of service o yung paglilingkod po natin sa Diyos. Amen? Amen. So loving God is serving God. So ang pag-aaral po, yung number 2 na pag-aaralan natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang tutulong sa atin sa paglilingkod ng may tamang motibo. Kasi merong maling motibo. Amen? Sige po, tayo muna ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito ng aming pag-aaral. Salamat po na yung mga salita ay buhay at magtuturo, magtatama po sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo sa bawat isa. Ikaw ang mag-reveal ng iyong mga salita para po sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang tutulong sa atin sa paglilingkod ng may tamang motibo. Dahil ang pagmamahal po natin sa Diyos ay dapat may kasamang gawa. Naniniwala po ba kayo na kapag may isang tao nagsabi sa inyo nang iniibig kayo pero walang gawa, naniniwala ba kayo doon? Fake yun. Fake love. Ay, BTS pa yan. Fake love yun. Fake scam. Ito, nakwento ko lang po, itong weekend, si Andre, ni-scam ako. So kahapon, nagaya siya kumain. Tapos kanina, sabi niya, ate, kumain na tayo sa labas. Huwag na tayo mag-order. Huwag ka na magluto. Kapapagod ka lang. Parang ini-scam mo ako Sabi niya, hindi naman, konti lang. So kapag po ang isang tao ay nagsasabi lang ng I love you sa bibig lang, sa nguso lang, pero walang gawa, yun ay fake. Scam po yun. At di po tayo scammer. Amen? Amen. Tingnan nyo nga ba yung matabi nyo kung scammer? Hindi yan scam. Totoo yung nagmamahal. Amen? Amen. Amen. Totoong nagmamahal. So basahin po natin sa 2 Timothy 3 verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. So ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen. Ito ay nagtuturo. Ito ay nagsasaway. Ito ay nagtutuwid. Ito yung nagtatama sa ating mga gawa. Para, verse 17, upang ang lingkod ng Diyos, nasa na? Ayun. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. Amen. So ang salita po ng Diyos ang magtatama sa atin, ang magtuturo sa atin, ang magsasanay sa atin para tayo ay maging karapat-dapat na lingkod ng Diyos upang lubusan tayong maihanda sa ating mga mabubuting gawa na para po sa Diyos. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Mahalaga na tayong mga naglilingkod sa Diyos ay nag-aaral ng Kanyang mga salita. Dahil ito po ang magtuturo sa atin. Ito ang magsasaway kung may mali tayong motibo. Sabi natin, may tamang motibo, may maling motibo. Ang salita po ng Diyos ang magsasaway sa atin. Ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin. Amen. Amen. So tayo po mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, tayo ay naligtas upang tayo ay maglingkod sa Diyos. Sabi mo sa 2 Corinthians 5:15, at siya, si Kristo, ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay, sino po dito nabubuhay pa? Amen. Yun, masigla pa? Amen. O, lang inaantok. Huwag na mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya, kay Kristo, na alang-alang sa kanila
sila ay namatay at muling nabuhay. So tayo daw kung mga nabubuhay na. Tayo mga nabuhay na dahil sa ating Panginoon. Sabi dito, huwag na tayong mabuhay para sa ating sarili. Huwag na tayong mabuhay para sa ating sariling kasiyahan. Sa ating sariling kagustuhan. Ay, Ate Grace, KJ naman pala si Lord. Kung ganun lang din, kung hindi na ako pwedeng mabuhay para ako'y maging masaya o para ako'y para, kung anong gusto ko, yun yung gagawin ko. Alam niyo po, hindi po KJ ang ating Diyos. Kung tutusin po, nasa Diyos po ang kaganapan ng kagalakan. Amen? Wala na po tayong ibang mahahanap pa. Kasi po sabi sa awit 16:11, in your presence there is fullness of joy. Sa presensya po ng Diyos, doon natin mararanasan yung tunay, kumpletong kagalakan. Dahil kay Kristo, tayo ay kumpleto na. Amen! So, ang sabi po dito, tayo ay binuhay upang mabuhay para sa Kanya, para kay Kristo. Kaya po tayo ay naligtas upang maglingkod sa Diyos, upang mabuhay para sa Diyos. At ang paglilingkod po natin ay bunga ng ating kaligtasan. Amen? Bunga na lang, kumbaga resulta na lang. Basahin po natin Ephesians 2 verse 8 to 10. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas. Tapos na po ba? Tapos na, iniligtas na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, upang walang sino man ang makapagmalaki. So tayo po ay ligtas na. Amen. Nauna po yung kaligtasan. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Nasaan yung paglilingkod natin? Nandito pa po sa verse 10, sapagkat tayo ang kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. So bunga na lamang po yung ating paglilingkod. Amen? Ang ating pong paglilingkod ay overflow. Ano sa Tagalog yung overflow? Apaw, pag-apaw ng ating relasyon sa Diyos. Pag-apaw ng ating kaligtasan. Amen? Mahalaga po yung tama nating relasyon sa Diyos. Yun po yung pinag-aaralan namin sa garden, yung tamang relasyon sa Diyos dahil maaari po tayong gumagawa. Maaari tayong kumakanta, tumutugtog, nagsisimba, pero malayo yung loob natin sa Panginoon. Kaya ang mahalaga po, tayo ay may tama at maayos na relasyon sa ating Diyos. Kaya mahalaga po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen? Kasi yun po ang nagtatama, yun ang nagtuturo, yun ang nagtutuwid. Sabi natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang magtatama ng ating motibo sa paglilingkod. Kasi may tama at may maling motibo. Sabi po sa Hebrews 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng spirito, hanggang sa mga kasukasuan at utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Amen? Ganon po makapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil makapangyarihan po ang ating Diyos. Amen? Kaya ang kanyang salita ay makapangyarihan din. May kakayahang kumilala
Nalalaman, kaya nga po dun sa binasa natin kanina, ang salita ng Diyos ay nagtutuwid, nagtatama, nagsasaway. Dahil nalalaman nito ang ating pag-iisip at yung hangarin ng ating puso. Wala pong nalilingid, wala pong sikreto, walang lihim sa ating Diyos. Kaya ng Panginoon, kaya ng salita ng Diyos na kumilala ng ating pag-iisip. Kaya po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung magtatama ng ating motibo sa paglilingkod. Amen? Amen. Sige po, dito tayo sa next slide. Meron po ka dito 4 na picture ng bahay. So, meron pong bahay dito. Malaki ba siya? Malaki, 5 floor kasama yung attic. So, malaki, mataas, maganda. Meron pong isa ditong bahay, yung number 2. Ito po ay gawa sa kahoy. Ang number 2 po ay gawa sa dayami at meron ding kahoy. So, bagay na bagay po ito ngayong summer. Kasi presko. Yun lang, mainit din kasi wala masyadong insulation. So, ito po ay gawa sa ginto. Ginto po yan. Nasasala po yan. So, ito po ay bahay na gawa sa ginto. At ito po ay silver po yan. Nilang halata. Silver yan. Naghahanap ako sa internet ng mga bahay na gawa sa ginto at gawa sa silver. Merong mga building na nababalot lang ng ginto pero hindi pa purong ginto. At wala pang silver na bahay. Meron silver color lang. Color pa lang. So, 4 na klase ng bahay. Kung pamimiliin ko po kayo, alin ang gusto niyong bahay? 1, 2, 3, 4. Ginto. Aba, ginto agad. Nasasanla kasi. Ayaw niyo po ba yung malaking bahay na kahoy? Ayaw. Mataas to eh. Madaming kasya dito. Ayaw. Ayaw. Yung ginto, ito lang oh, kakapraso lang, simpleng-simple lang. Okay lang pag solo living. So ito po mga bahay na to ay ginamit po ng ating ni Apostol Pablo na representation ng ating buhay Kristiyano o ng ating paglilingkod sa Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 10, basahin po natin, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang mahusay na punong tagapagtayo, naglagay ako ng saligan o ng pundasyon. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ang bawat isa ay mag-ingat sa kanyang pagtatayo. So mag-ingat daw po tayo sa ating pagtatayo ng bahay. Dapat, sabi dito sa verse 10, dapat ang pagtatayo natin ay ayon sa biyaya ng Diyos. Lahat tayo nakaranas ng biyaya. Amen? Amen. Wala po tayong ginawa para makatanggap ng biyaya. Pero wala tayong magagawa kung walang biyaya ng Diyos. Verse 11, sapagkat walang maaring maglagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na at ito ay si Jesucristo. So wala pong ibang pundasyon kundi ang Panginoong Jesus. Wala pong ibang pundasyon ng buhay natin. Hindi natin pwedeng maging pundasyon ng ating kalakasan kasi napapagod po tayo. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng gawing pundasyon yung ating yaman, yung pera, kasi nauubos yan. Hindi natin pwedeng gawing pundasyon yung ating mga trabaho, yung ating negosyo. Ano ba pinagkakakitaan natin kasi yan ay mawawala. At hindi rin po natin pwedeng gawing pundasyon yung mga tao. Kasi sila din ay nawawala. Kaya wala tayong ibang pundasyon kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kapag ang pundasyon po natin ay ang Panginoong Jesus, matibay ba? Amen. Matibay na matibay yung ating magiging bahay. Isipin niyo po magtatayo kayo ng bahay.
mamimili kayo ng pundasyon, wala po tayong ibang dapat na pundasyon, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Dahil sabi natin, kay Kristo tayo ay kumpleto na. Kaya kung ang pundasyon ng ating buhay ay ang Panginoong Jesus, wala na po tayong ibang hihilingin pa. Verse 12, at kung sa ibabaw ng saligang ito ay may magtatayo ng gusali. Anong bahay? Yung picture natin kanina. Nayari sa ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy, dayami at pinaggapasan. Kaya nga po sabi natin doon sa picture, pabalik po doon sa picture kanina. Ito po ay parang representasyon ng ating buhay. Kung ano yung materyales na ating gagamitin, ay base po yun sa atin. Kung paano po tayo maglilingkod sa Diyos. Dahil sabi po ni Pablo, verse 13, ang gawa ng bawat nagtayo ay mahahayag sapagkat ibubunyag ito sa takdang araw. Ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang magpapatunay kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Balik tayo sa picture. Kanina ko pa ito pinapakita sa church din namin. Yung picture. So, ito pong bahay, itong 4 na bahay na to, kapag dumaan ang apoy, ito ba'y masusunog? Mauubos to. Ang dayami, madali lang to masunog, di ba? Ang ginto daw ay matutunaw, pero ginto pa din. May nagsabi kanina na ang ginto ay lalong magniningning kapag dumaan sa apoy. Ang silver po ay matutunaw lang, pero silver pa din yan. So, hindi yan masisira. Kaya ang atin pong paglilingkod sa Diyos, dapat tayong gumamit ng tamang materyales. Amen? Amen. Hindi dapat kahoy. Kasi masusunog lang yan. Hindi dapat dayami, dapat ginto o pilak o mamahaling bato. Para kapag tayo po ay dumaan dun sa apoy, mapapatunayan na ang uri ng ating gawain ay tama. So ito po yung may tamang motibo sa paglilingkod. Hindi po mahalaga na marami kang ginagawa. Sa dami ng ginagawa mo, nakailang floor ka na, 4 na floor. Pero lahat naman ay kahoy. Minsan marami po tayong ginagawa. Marami tayong ginagawa. Akala natin ay para sa Diyos, pero mali yung ating motibo. Nagsisimba lang tayo kasi may pakain. Parang wala namang pakain dito. Nagsisimba lang tayo kasi sinabi ni ganito, magsimba ka. Sinabi ni ganyan, magsimba ka. Nagtuturo lang kasi wala nang iba. Pero hindi bukal sa loob. Sumasama lang sa Bible study kasi doon yata may pakain eh. May palugaw yata eh. So kahit ano pong dami ng ating ginagawa, kung ito ay gawa sa kahoy, masusunog lamang po yan. Mainam na yung simple lang yung ating ginagawa, pero ito ay ginto. Ibig sabihin, tama po yung ating motibo. Kahit nagpupunas lang tayo ng upuan bago mag-start yung service, pero pinagpe-pray natin yung ating pagpupunas, magaling tayong magpunas, ginto po yun. So, hindi po ito sa quantity o sa dami na ating ginagawa. Ito ay sa quality, sa motibo. Verse 14, kung ang gawang itinayo ng sino man sa ibabaw ng saligan ay mananatili, tatanggap siya ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay masunog, makararanas siya ng pagkalugi. Wala naman pong nasunugan na masaya, di ba? Wala. Lahat ng nasusunugan, nalulugi, lalo kung gawa sa kahoy. Bagamat siya ay maliligtas, ngunit tulad lang ng dumaan sa apoy.
Ito po ang magandang balita dito. Balik tayo dun sa picture ulit. Tagal ko yan ni-research eh. Susulitin natin. So ito pong apat na to, ang pundasyon nito ay si Kristo. Sabi po dun sa una nating binasa, ang pundasyon natin ay si Jesucristo. Amen? Kung ang pundasyon mo ay si Jesus, kung ang pundasyon mo ay matibay, ginto, mawawala ito, pero ang pundasyon mo ay mananatili. Amen? Kaya po sinasabi dito ni Pablo, bagamat siya ay maliligtas, ligtas pa rin naman. Kasi ang pundasyon mo ay si Jesus. Kaya lang, para kang nalugi. Kasi wala ka ng gantimpala na matatanggap. Gusto niyo po ba yun? Parang nalugi, parang pag-akyat mo sa langit. Kahoy pala lahat ng ginawa ko. Luging-lugi ka pagdating mo kasi wala kang gantimpala. Kaya, sabi po ni Pablo, mag-ingat tayo sa ating paglilingkod. Kahit ito lang yung kaya natin gawin. Ito yung talento na binigay sa atin kung tayo po ay magaling magluto. Pero yung ating pagluluto ay ginagawa natin sa kalwalhatian ng Diyos. Ginto po yun. Amen? Kung tayo ay ano pa ba? Magaling mag-gitara, magaling mag-drums, kung pag-iigihin natin at sa bawat tugtog natin ay para sa Diyos, ginto po yun. Kaya mahalaga po na ang ating ginagawa, anuman ang ating paglilingkod, ay ginagawa natin ng para sa Diyos. May tama tayong motibo. Kaya mahalaga po, babalik tayo, mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil anong ginagawa ng salita ng Diyos? Tinuturuan tayo, tinatama tayo, sinasaway tayo, hinahanda tayo para yung ating mga gawa ay mga ginto at hindi tayo mawalan ng gantimpala. Amen! Kung paano po tayo mamuhay ay yung ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito nalilimitahan sa pwede nating gawin lang sa loob ng simbahan. Yung buhay po natin, yung lifestyle natin ay para dapat sa Diyos. Sabi po sa Colossians 3 verse 23, ito po ay para sa mga empleyado. Ano man ang inyong gagawin ay buong puso niyong gawin na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yamang alam ninyo, alam na po ba natin? Alam na ba? Alam na tayo ay tatanggap mula sa Panginoon ng pamana bilang gantimpala. Sa Panginoong Hesukristo kayo naglilingkod. Kung tayo po ay may trabaho, corporate, kung tayo ay may amo or sa palengke, sa pagtitinda natin, kahit wala tayong amo, kahit tayo lang. Kung tayo ay nagtatrabaho para sa Diyos, ito po'y kalulugdan ng ating Panginoon. Dapat yung pagtitinda natin ay para sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Tapat tayong magtitinda. Tapat tayong magsusukli. Hindi tayo aasa sa yung pabarya. Nagtatapon ng barya para dumami yung paninda. Hindi po yun dahil sa Diyos po nang gagaling ang biyaya at pagpapala at kalakasan po natin sa ating pagtatrabaho. Amen? 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o uminom o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Maging pag-aaral natin, anuman yung ating ginagawa, huwag na yung pagtitiktok kasi minsan hindi din nakakatuwa yung marami tayong nakikita na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kung tayo ay nag-share
ng mga message, ng mga pictures sa social media na para sa ikaluluwalhati ng Diyos, gawin po natin. Gamitin natin kung ano man yung kaya natin gawin para itaas ang pangalan ng Panginoon. Dahil ang sabi dito, anuman ang iyong ginagawa, lahat ng iyong ginagawa ay gawin mo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa ating motibo sa paglilingkod. Kapag tama ang ating motibo, tayo ay may gantimpala. Isa na. Ayun. Kapag tama ang ating motibo, tayo ay may gantimpala. Kapag mali ang ating motibo sa paglilingkod, ito ay wala pong kabuluhan. Sayang lang kung nasunog lang ang ating mga kahoy o mga dayami. Kaya po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos ang magtatama ng ating motibo sa paglilingkod natin sa Diyos para tayo ay may gantimpala. Ano ba ang tamang motibo, Ate Grace, sa paglilingkod sa Diyos? Sabi po dito, 1 Corinthians 16:14, gawin ninyo ang lahat ng may pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gawin niyo ang lahat. Gawin mo ang lahat ng may pag-ibig. 1 Corinthians 13, verse 1, kung makakapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao, mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kabuluhan kahit gaano po tayo kagaling magsalita, mag-speaking in tongues kung walang pag-ibig. Kung mayroon man akong kaloob ng propesiya at naunawaan kong lahat ng mga hiwaga, lahat ng kaalaman, marunong, magaling, taglayin ko man ang lahat ng pananampalataya upang makapaglipat ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Ako ay walang kabuluhan. Kahit ipamigay ko pa ang lahat ng aking ari-arian, kahit napakayaman ko, kahit ang dami kong binibigay sa church, kahit generous akong mag-offering, ibigay ko man ang aking katawan para sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala itong pakinabang. Kaya ano man yung gagawin po natin ay may pag-ibig. Ano man ang ginagawa natin na para sa Diyos ay may pag-ibig. Kaya po anong tamang motibo sa paglilingkod? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sino po ang kapwa nyo? Ang katabi po ninyo, kapwa yan. Kapwa mo at kapwa mo, mahal mo kasi nakaranas ka na ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Amen? Sabi po sa 1 John 3:18, mga anak, magmahal tayo hindi lamang sa pamamagitan ng salita o kaya'y ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. So kung tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakaranas po ba? Parang mahina. Nakaranas po ba ng pag-ibig ng Diyos? Amen! Amen! Ang tawag po sa atin ay mga minamahal. Minamahal ng Diyos. At dakila po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig po ng Diyos, yun din yung pag-ibig na gagamitin natin sa ating paglilingkod. Kaya madali po tayong makakapaglingkod maging sa ating kapwa. Kasi overflow, umaapaw yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Amen. Ano pa ang dala ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay may dalang katagumpayan. Awit 1, mapalad ang tao hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong namumutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Mapalad daw ang taong nagagalak
na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Gusto po ba natin yun? Gusto ba nating magtagumpay sa anumang ating ginagawa? Anong gagawin natin? Maggalak tayong sumunod sa aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ay pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay may dala din pong karunungan. Sabi sa awit 19 verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. May katagumpayan, may karunungan, may kalakasan sa salita po ng Diyos. Panghuli, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay may dalang buhay. Amen? Kawikaan 4:20 verse 22, anak, pakinggan mong mabuti ang tinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang nakakasumpong nito. Kaya napakahalaga po. Bakit natin kailangang pag-aralan ng salita ng Diyos? Dahil, number 1, ito ang magtuturo sa atin ng tamang paglilingkod sa Diyos. Ito ang magtuturo sa atin ng paglilingkod na may tamang motibo para hindi po mawala yung ating mga gantimpala. Ito ay magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman. Ito ay magbibigay ng buhay. Ito ay magbibigay ng kalakasan. At higit po sa lahat, makikilala po natin ang ating Diyos kapag patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita natin yung kakumpletuhan ng ating buhay sa Diyos kapag binabasa po natin ang kanyang mga salita. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, aming mabuting Diyos, maraming pong salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat na ito'y buhay. Gagamitin mo upang kami turuan, itama, sawayin, at patuloy na turuan ng tamang paglilingkod sa iyo. Dalangin ko, Diyos, na ikaw ang magbigay sa amin ng kagalakan, excitement na mag-aral ng salita mo. Dahil sa iyong mga salita, O Diyos, doon namin makikita ang buhay. Doon namin makikita, doon namin matatagpuan ang kapayapaan, ang kagalakan. Doon namin malalaman kung gaano kami kakumpleto sa iyo, aming Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon. Salamat na ang bawat isa po sa amin ay tuturuan mo na patuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Mararanasan namin, Panginoon, ang kaapawan ng iyong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Mararanasan namin ang kakumpletuhan sa iyo, Panginoon.